Alright, sige tayo po ay manalangin sa gabing ito. Panginoong Yesus, kami po ay muling lumalapit sa inyong harapan sa mga oras na ito. Dalangin namin, O Father God, yung malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Be our speaker, be our teacher. Patuloy na mangusap ka sa amin, Lord, individually, personally, O Father God. At kung may mga issues, concerns po kami, Lord God, nililay down namin ito at your feet. And we're praying and believing, Panginoon, na patuloy nga nakakatagpo niyo pong bawat isa po sa amin. We honor you, we glorify you. In Jesus' name I pray. Amen. Ang ating pong pag-aaral tonight sa ating topic 225, Shared Mission, Gathered to Scatter. So yung main text po natin kukuhanin natin sa Acts chapter 13 at sa Acts chapter 11 with main verse on Acts chapter 11 verse 26. Kuhanin ko po muna yung Acts chapter 11 verse 26. Sabi po dito, "And when he had found him, he brought him to Antioch, and for an entire year they met with the church and taught considerable numbers, and the disciples were first called Christians in Antioch." Sa Tagalog, at ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon, nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Yan. So dito makikita natin ang nire-refer dito ng Acts chapter 11 ay si Paul at saka si Barnabas. Nasabi dito, pumunta sila sa Antioch, doon unang tinawag na Christians, yung mga Kristiyano, and then nagturo sila ng salita ng Diyos, nag-disciple sila for a year doon sa Antioch. So yung Gawa chapter 11 verses 19 to 26, sabi dito, may mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula nung patayin si Esteban na nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Ipinapangaral nilang salita ngunit sa mga Hudyo lamang. So kita natin dyan yung mga early verses ng Acts. Doon po pinatay si Stephen, yung first Christian martyr, because of his faith to God. And then dahil doon, nagkahiwa-hiwalay yung mga Kristyano, and then na-spread nga yung salita ng Diyos hindi lang sa mga Jews, sa mga Israelites, even to the Gentile nation. Kaya sabi ng verse 20, "Subalit may kasama silang mga taga-Cyprus at mga taga-Syri na pagdating sa Antioquia ay ipinangaral din sa mga Griego ang magandang balita tungkol sa Panginoong Yesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at sumunod sa Panginoong Yesus." Ang ganda ng verse 21, hinighlight ko dito na hindi lang dapat pala tayo basta nangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan pala na naroon yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sinasamahan tayo ng Panginoon para malid natin yung mga tao na maniwala at sumunod sa ating Panginoong Yesus. Nang mabalita nito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Sa excuse me, sa verse 24, sabi doon, mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Ang ganda ng 24, no? Dito makikita natin, sino ba si Bernabe? Sabi doon, kailangan maganda yung character and then filled with the Holy Spirit and then faithful sa Lord. Ayan, because of that, syempre sa magandang patotoo ni Bernabe, maraming tao yung sumampalataya sa Panginoon. So nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. Si Paul po yon, si Saulo. At nang kanyang matagpuan, isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon, nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristyano ang mga tagasunod ni Jesus. Yun yung verse natin kanina. So ito po yun, it was Barnabas and Paul na nasa Antioch. Doon naman sa Gawa, chapter 13, verses 1 to 5. So may mga propeta at may mga guro sa iglesia sa Antioquia. So makikita natin na lumalago na talaga yung faith nila sa Panginoon. Kabilang daw doon si Bernabe, Simeon na tinatawag ding maitim, si Lucio na taga Cyrene, Manaen na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. So makikita natin may African, may Jews,
may Romans, 'di ba? Ang dami na pong naboborn again that time. Habang sila nag-aayun at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanilang Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nila mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. So kita natin dito sa highlighted verse yung importance ng being led by the Holy Spirit, the importance of prayer and fasting. So this is the last day nga ng aming prayer and fasting mid-year for this year at mamaya meron kaming face-to-face sa church ng 7 p.m. So sabi dito, dahil isinugo ng Espiritu Santo, sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Seleucia at buhat do'y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nilang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng Hudyo roon, katulong nila si Juan or si Mark John sa kanilang gawain. So dito makikita natin na we are actually called to serve. Ano po, na hindi lang dapat nagsesettle sa atin yung salita ng Diyos, kundi we're also sharing the word of God to other people as well. So tingnan natin yung wordsmithing, yung introduction. Tandaan natin, church, Christianity is not a title we claim. 'Di ba? Ang dami magsasabi, Kristiyano ako, naniniwala ako kay Jesus Christ, He is my Lord, He is my Savior. Pero dapat andun yung mission. It is a mission that we live. 'Di ba? Hindi man nagkamali ang Lord sa pagpili sa atin. So kailangan yung calling na binigay sa atin ng Lord, ginagawa po natin yung mission, we share the gospel, 'di ba? We love God, we love others. So we are gathered by grace, empowered by the Spirit, and sent to scatter the gospel. 'Di ba lahat naman tayo niligtas ng Lord dahil sa habag niya, dahil sa grasya niya, hindi dahil sa mabuti tayong tao, hindi dahil sa magaling tayo, mahusay tayo, 'di ba? And after the Lord called us, He empowered us, 'di ba? Binigyan tayo ng kapangyarihan naman ng Espiritu. Kaya we can be sent to scatter or to share the gospel to others. Ang tawag na Christian ay hindi lang label, kundi ito po'y buhay na saksi ng misyon ni Jesus Christ. Sa buhay Kristiyano, hindi tayo tinawag para sa sarili lang nating agenda. We are called into a shared mission, isang misyon na mas malaki kaysa sa atin. Sabi ko nga, it's not about us. It's all about the Lord Jesus Christ and His mission. Yung church sa Antioch, it shows us na ang pagiging Christian na hindi lang pangalan, kundi identity that is rooted in Christ's mission. So tingnan lang natin ng quick yung historical background or yung hermeneutics nung pinag-aralan po natin. Doon sa Acts 11, nakita natin doon, 'di ba, nagkaroon ng matinding persecution sa Jerusalem lalo na nung napatay si Stephen, 'di ba, yung first Christian martyr. Dahil po doon, believers were scattered at nag-preach po sila ng word of God sa mga Jews and even to the Gentiles. At dahil doon, naging diverse mission hub yung Antioch. Doon nag-gather yung mga mananampalataya, mga leaders, mga elders ng different churches. At si Barnabas at saka si Saul, ginawa nila, nag-disciple sila ng mga believers dun sa Antioch. And then sa Acts 30 naman, yung Antioch church, it was full of prophets and teachers. Lahat naman ng mga churches, may mga prophets, may mga teachers. And then they do praying and fasting. And then doon nangyari na sinet apart ng Lord si Barnabas at saka si Saul for a mission na patuloy pang spread yung word of God even to the other countries on top of the Jews. Diba? Gusto kasi ng Lord, even the Gentile ay maligtas. So nagkaroon ng shift from a Jewish-centered faith to a global mission sa Antioch. So hindi lang po exclusive yung kaligtasan para sa mga Israelita na extend even to the Gentile. Naging mission hub yung Antioch and the Spirit-led sending shows that mission is not human strategy but it is divine initiative. Yan. Kaya lagi kong sinasabi sa mga humihingi ng mga advices, dapat hindi dahil sa husay natin or strategy natin or kagustuhan lang natin. Dapat may divine initiative. Nangusap sa iyo talaga yung banal na spirito. May leading talaga specific sa iyo yung Holy Spirit. 'Di ba? Ang ibig sabihin ng Kristiyano ay belonging to Christ. It was not self-proclaimed, but it is recognized by outsiders. Kailangan andun yung evidence ng transformed lives. 'Di ba? Nakakalungkot naman na nagsuserve ka kay Lord pero hindi ka naman nababago. Kaya natitisod yung ibang Kristiyano kasi nag-expect yung tao na may makita na pagbabago sa atin. So hindi po porke na tayo ay nagsiserve
ay transform na yung buhay natin. Kailangan na-recognize po yan ng ibang tao, especially mga kasama natin sa church. So mission is spirit-initiated. It is not human-driven. So mission is not law-driven but grace-driven response. Hindi ito isang obligasyon para makuha yung favor ng Diyos, kundi ito po ay tugon sa natanggap nating biyaya. Sa ilalim kasi ng bagong tipan, hindi tayo nagmi-mission para makuha ang favor ng Diyos. Tandaan mo, ginagawa natin ito dahil natanggap na natin yung kanyang favor. Nagsimula na una kang minahal ng Lord, una kang pinaboran ng Lord, at ang respond mo din ay pag-ibig, di ba? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kaya sabi dito, by the grace of God, even ordinary believers can be transformed or can be used by God for extraordinary mission. Again, we are called for a mission that is bigger than ourselves. We are called to walk in His power and with His people to fulfill the Great Commission together. Sabi ko nga walang solo flight. Christian, we need one another, 'di ba? So we are to respond when the Holy Spirit speaks. We are gathered to scatter. We don't just stay inside the church. Diba? We are sent out to reach and expand the kingdom of God through evangelism and building the community. Even what we're doing tonight, may mga attendees tayo from Lawag, diba? May mga attendees tayo from different places like Laguna and Batangas tonight. Minsan nga may na-attend pa rin from abroad. So we can share the gospel, diba? We can build the community na maraming naniniwala na nanampalataya sa Panginoon. Makikita natin dun sa story na binasa natin mula sa persecution, naging expansion. Yan. So hindi ko po ipapangako sa inyo, wala naman nangako sa atin na kapag naging Kristyano ka, magiging smooth sailing yung lahat, hindi ka na magkakaroon ng problema. Pero sana tularan natin yung mga early Christians, kahit na nagkaroon sila ng matining persecution, hindi naging hadlang para maging bitter sila, para hindi sila magamit ng Lord, kundi naging mas matatag yung kanilang pananampalataya. Di ba nag-expand yung pag-spread ng Word of God. So naging mission hub yung Antioch dahil sa grace ng Lord. At hindi natapos yung kwento sa takot. Nagpatuloy ito sa mission. So ganun din, dapat hindi natatapos yung kwento mo sa kung ano man yung problema na kinakaharap mo right now. Kailangan patuloy kang nagpapatuloy sa mission ng ating Panginoon. Tatlong bagay ang gusto kong iwanan sa atin tonight. Point number 1, mission begins with God's voice. Yan, 'di ba? Nakita natin nun sa Acts 13 verse 2, the Holy Spirit said, set apart Barnabas and Saul. Sino yung nagsabi? Yung banal na spirito. Hindi tao, 'di ba? It was the Holy Spirit na sinabi, ito yung gagawin ni Barnabas at saka ni Paul. So kailangan magsimula sa voice ng Lord, makarinig ka ng mensahe mula sa Panginoon. So just like yung conversion ni Paul sa Acts chapter 9, 'di ba? It was God who initiated. It's not man. 'Di ba? Si Paul kasi kasama siya doon sa pumatay kay Stephen, 'di ba? Pero sabi dito sa Gawa 9:3 to 9, na born again siya dito, inaglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niyang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka't pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung anong dapat mong gawin. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nilang tinig ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat ay hindi siya makakita kaya siya inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. At alam natin yung nangyari after this encounter. Nung personal na na-encounter ni Saulo si Jesus, ano nangyari sa kanya? Na born again siya. Nabago yung buhay niya. At sa halip na naging persecutor siya ng Christian, nagpahayag siya ng salita ng ating Panginoon at maraming na born again through the life of Paul. So mission is birthed by divine call, not human ambition. Dito inaambisyon. Kung ang Diyos ang nagsisend, siya rin ang nag-equip. So dapat di tayo matakot kung tinatawag ka ng Lord. Siyempre ang Lord din ang tutulong sa atin upang magawa natin yung mga bagay na kailangan natin gawin. Kaya kita nyo dito sa verse, di ba? Sabi ng Lord, sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. So hindi nagkakamali ang Lord. Hindi aksidente na narito ka tonight. Hindi nagkamali ang Lord, in-invite ka to attend
tonight's Bible study. Kasi nga, mahal ka ng Panginoon at merong plano ang Lord sa buhay mo. Point number 2, mission is fulfilled in community. Makikita natin dito, Acts 11:26, Barnabas and Saul taught together for a year. May katandem si Saul at saka si Barnabas. Hindi po pwede na as Christian, solo flight ka. So si Barnabas ang ginagawa na he-encourage, and then si Saul naman, he taught different gifts. Pero makikita natin one mission. 'Di ba? Katulad natin, diverse tayo. We have different personalities, talents, skills, 'di ba? Pwede natin 'yung ipagamit sa Panginoon. Tandaan natin, unity brings strength, diversity brings fullness. Hindi solo flight ang mission. Kailangan natin ang bawat isa. Yan. At ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. At alam natin na doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristyano ang mga tagasunod ng ating Panginoon. Yung last point ko po, mission extends beyond comfort zones. At minsan ito yung challenging sa atin as Christian. Kapag hindi na convenient for us, napakahirap ng mag-mission, 'di ba? Pero makikita natin dito, Antioch believers, they cross cultural barriers, fulfilling Acts chapter 1 verse 8. Some preach to Greeks also. Hirap nun. Siyempre, iba yung kultura ng ibang ibang tao, di ba? Iba yung wika nila. So, ang hirap po na magpahayag ng salita ng Diyos. Pero sabi ng Acts 1:8, bakit nila nagawa yon? Kasi tumanggap sila ng kapangyarihan na bumaba sa kanila yung Espiritu Santo. Kaya sila naging saksi sa Jerusalem, Judea at Samaria at even to the ends of the earth. Even sa atin po, nung tinanggap mo si Jesus na Lord and Savior ng buhay mo, nasa atin na yung banal na Espiritu na nahana sa'yo. Kaya you have that kind of power to share the Word of God. Kaya gano'n na lang sa Acts 11:20, may kasama sila mga taga-Cyprus, mga taga-Cyrene, na pagdating sa Antioquia ay ginawa, ipinangaral din sa mga Griego, sa mga Greeks, ang magandang balita tungkol sa Panginoong Jesus. Andun yung boldness, di ba? Yung power to share the Word of God. So we gather to scatter. The church is not a sending base. Is a sending base rather not a hiding place. Hindi yung pupunta ka lang ng church dahil meron kang problema, malungkot ka. Kundi andun ka sa church kasi gusto mo magpagamit sa Panginoon for a mission. 'Di ba? Na makapagbahagi ng salita ng Diyos to others, magamit ka ng Lord as instrument to encourage other people na hopeless, 'di ba? Na kailangan ng panalangin. Kung tunay kang Kristiyano, hindi ka lang nakaupo sa pew or sa upuan or sa bench. Ikaw ay saksi sa labas ng church walls. Ang tunay na mission hindi nasa loob ng simbahan, that you're doing the ministry inside the church. Kailangan lumalabas ka po. You share the gospel to other people as well. Yan. So dapat makita natin yung power, amen, na nasa atin. Di ba? You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. At nasa atin na yan, nung tinanggap po si Jesus na Lord and Savior ng buhay po natin. The Antioch Church shows us that being Christian means living out Christ as mission together. Grace gathers us, yes, lahat tayo nakakilala kay Lord dahil sa habag, sa grasya, sa pag-ibig ng Diyos. Pero tandaan mo, the Spirit sends us. And the community sustains us. Kung wala kang community, kung wala kang fellowship, kung wala kang local church, mamamatay ka talaga as Christian. So we need one another. We need this kind of community. Amen? Ayan. So paano ko po ito ma-apply? Pray and fast to discern God's mission. So manalangin ka, mag-ayuno ka, alamin mo ano ba yung gusto ng Lord na ipagawa sa'yo. And then i-value mo yung teamwork and diverse gifts. Sabi ko, hindi ba, hindi naman ito solo flight Christian. So you need each other. And then step outside your comfort zones for us or for you to reach other people as well. So hindi lang ito laging ikaw. Paggamit ka kay Lord para ma-share mo din yung love ni Lord sa ibang tao, especially to your loved ones. Kung tinawag ka bilang Kristyano, handa ka bang ipakita ito sa shared mission ng Diyos that you are gathered to scatter, empowered by grace? So kung saan ka man inilagay ng Diyos, bata ka man, youth ka man, adult, magulang, couple, professional, doon ka sa missionary. We are gathered to scatter, empowered by grace. Panginoon, salamat for this night that you have given us. Salamat, Lord, na we share that kind of mission na kayo po naglagay sa aming puso at kalooban, the Great Commission, to go and make disciples, to preach the Word of God to the ends of the earth, Panginoon.
At dalangin namin yung vision ng aming simbahan to love God, to love others. Patuloy po naming ma-imbibe, patuloy po naming magawa. We go beyond our comfort zones, Panginoon, at patuloy na we value teamwork, diverse gifts, and community. At patuloy namin makita ang inyo pong biyaya, ang inyo pong grasya, ang inyo pong pagmamahal sa amin. At alam namin, Lord God, that we're already empowered. Nasa amin na yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya Lord, magagawa namin yung mga bagay na nais na pong ipagawa sa bawat isa po sa amin, Lord God. We honor you, we glorify you. In Jesus' name I pray.